Alam mo, gumawa ka ng reputasyon dito At tuwing makikita ka sa labas, aminin ko, tuwing magkakasalubong tayo, ikaw lang yung nakikitang walang kasama. Wala. Ikaw lang mag-isa. You're all alone. Hindi ko maintindihan why. So, I think, may pareho tayong kahit pa konti. You are your best friend. Kanyang klaseng tao, you will always find your way. Chucky Rhino TV, showbiz tayo dito. Ang pag-uusapan po natin tungkol kay Sofronio Vasquez. Alam niyo ba na bumuhos ng magandang messages at suporta ng mga Pilipino dahil na rin sa pagkapanalo nito sa The Voice USA. Doon nga ay nakitang naiwagayway ang talento at bandila ng Pilipinas sa buong mundo. Sa kwento ng kanyang ina na si Mrs. Aida Vasquez, marami ang natuwa sa mga revelasyon nito ayon sa kanya. Napakabait ng coach ni Sofronio na si Michael Bublé. Hindi lang damit ang itinuturo ni Michael na isuot para kay Sofronio, pati na rin ang design ng stage na kung saan nga'y babagay sa kakantahin nito. Kaya naman, ayon sa mga fans, deserve ni Sofronio ang pagiging winner dito dahil nakikitaan siya ng talento sa pagkanta na talaga namang sumusuporta at bumuboto ang mga Amerikano sa kanya. Sa hindi nakakaalam, galing sa Greek word na Sofron, ang kanyang pangalan na Sofronio. Ang ibig sabihin ay self-control. Lumaki si Sofronio sa Misamis Occidental. Ito ay part ng Northern Mindanao sa Pilipinas na kung saan ay doon siya natuto ng napakaraming bagay at tungkol sa mga kanilang buhay ayon sa kanya na talaga namang sumuporta at bumoto sa kanya. Kaya naman nararanasan ni Sofronio ang hirap ng buhay. Pumunta ng Amerika si Sofronio para i-pursue ang dentistry. Pero ang kanyang pagkahilig at pagmamahal sa musika ang nagtulak sa kanya para sumali sa The Voice USA. Naikwento pa nga ni Sofronio na irepresenta dapat niya ang Utica, New York. Pero dahil hindi rin kagustuhan ni Michael Bublé na talaga namang sumuporta at bumubuto sa kanya ni Sofronio kundi ang Pilipinas na lang, doon ay lalong humahanga ang mga Pilipino sa pagmamahal na ipinapakita ni Michael Bublé. Hindi lamang kay Sofronio kundi na rin sa buong bansa. Tumira man sa squatters area si Sofronio pero naging matindi ang pag-push ng kanyang ama na makapag-aral na si Sofronio para na rin ito na maging susi upang makaahon sila sa kahirapan. Habang nasa Amerika at nag-aaral ng dentistry, nagtatrabaho si Sofronio bilang dental assistant at doon na rin niya nakita ang opening or audition para sa The Voice USA. Doon